Dito nga ay dinala na sa hospital ang anak ni Benito dahil ito ay nabaril ng isa pa niyang anak pero hindi naman sinasadya at lumapit ang doktor at sinabi nito na kinakailangan nila ng mas malaking halaga upang maoperahan ng kanilang anak at dito nga ay lumapit ang dalaga nitong anak at nagmakaawa na gawing ang lahat upang mabuhay ang kuya nito at sa sitwasyon na ito mukhang ito na ang gagawa ng paraan para magkaroon ng pambayad sa hospital. Ito ng baril, Maki! Napapakapoy mo nagdang sa baril na yan! Mr. Benito, tumagos ang bala sa baga ng inyong anak. Kakailanganin ninyo ng malaking halaga para maoperahan ng inyong anak. Gawin niyo po yung lahat para lang mailigtas yung kuya ko, Dok. Had a long day, Jason. Alam mo na kung ano hinahanap ko. Hello, ha? Hayag na ako sa alam mo. At nang makauwi na nga itong si Tanggol ay agad siyang sinalubong ni Divina kung tinanggap na ni Tanggol ang isang pagiging Montenegro at sinabi nito ay kaya naging masaya si Divina nang malaman nito at ito namang lolo at tatay ni Tanggol ay naging abala na at nagpatawag ng isang malaking pagsasalo sa pagitan ng mga kasosyo nito upang ipagdiwang at ipakilala sa kanila ang totong Tanggol. O, Tanggol, tanggap mo na ba na isa ka ng Montenegro? Wala naman po akong magagawa eh. Dugo nila na nananalig sa buong katawan ko. Matutuwa ang ating mga kaibigan pag nakilala nila ang tunay kong apo. Lalo na mga Guerrero. It's just another boring party with boring rich people. Alis na ako. Gilito, pupunta tayong lahat, gusto mo man o hindi. Iniimbitahan tayo ng tatay ko at ng lolo ko sa isang malaking okasyon. Pupunta mamaya ang kanilang mga business partner at ang kanilang mga kaibigan. Yung ba ito yung sasakyang gumit-git sa atin? Ito yung kulay nun. Ito rin yung plate number. Turuan mo ng leksyon yan, Jason. Lalaking mga tao po pala ang bisita nyo ngayon. Gusto ko na rin nila makilala. Thank you.